Isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa India. 14 na miyembro ng isang pamilya ang walang awang pinaslang sa pagsisiyasat tumambad ang ebidensya na matinding paghihirap sa bawat sulok ng bahay. Ang tagpo ay parang isang masamang panaginip at lalong nabalot ng pagkabigla nang lumitaw ang tunay na may sala. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maliit na bayan sa Maharashtra na tinatawag na Kasarvada Valley sa Tin, na kilala rin bilang City of Light. At dito nga naganap ang isang malagim na trahedya noong 2016. Sa gitna ng trahedyang ito, isang 2 palapag na bahay ang naging sentro ng atensyon, ang tahanan ng buong pamilya Wadekar o Warekar. Ang pamilya ay pinamumunuan ng mag-asawang Anwar at Asghar. Sila ay may 5 anak, isang lalaki na si Hasnan at 4 na babae na may pangalang Sabina, Batul, Maria at Subiya. Ang 4 sa kanilang mga anak ay kasal na, ngunit ang isang anak na si Batul ay hindi makahanap ng asawa dahil sa kanyang mental na kalagayan at sakit. Ang asawa ni Hasnan ay si Jabin at mayroon silang 2 anak, isang 6 na taong gulang at isang 4 na buwang gulang. Si Sabina ay may 2 anak na lalaki at isang babae. Si Maria ay may 2 anak na lalaki, habang si Subiya ay may isang anak na babae na 5 buwan pa lamang. Ang pamilya nila ay nakatira sa isang 2 palapag na bahay sa Kasarvada Valley. Sa bahay na ito ay nakatira ang mag-asawang Anwar at Asghar, anak na lalaki, anak na babae, isang asawa at 2 apo. Ang lahat sa kanila ay edukado at hindi nakukulang sa pera. Ang anak na lalaki na si Hasnan ay graduate ng commerce na may magandang trabaho at kumikita ng malaki. Siya ay isang mabait na tao, walang kaaway at laging nagmamalasakit sa lahat. Bawat linggo ang pamilya ay nakikita-kita. Nagkakaroon ng salo-salo na nagkakaroon ng mga tawanan at kwentuhan. Si Hasnan ay madalas na nag-iimbita para kumain. Ito'y para sa kanyang 3 kapatid na babae at kanilang mga asawa. O kaya naman ang mga kapatid na babae ay nag-iimbitahan ng kanilang pamilya. Pero si Hasnan ay may masamang bisyo. Mahilig siya sa sugal. Dahil dito siya ay unti-unting nalubog sa utang na umabot sa 65 to 68 lakhs o migit kumulang 4.5 million pesos. Kaya siya ay nagkaroon ng matinding pag-aalala. Bilang bahagi ng kanyang plano, kinuha niya ang mga gamot ng kanyang kapatid na si Batul na may karamdaman sa mentalidad at nagsimulang kumain ng mga ito ng palihim. Nang makita ng kanyang ina ito, tinanong siya kung bakit niya kinukuha ang mga gamot at sinagot siya ni Hasnan na ito ay nakakatulong sa kanyang pag-iisip. Si Hasnan ay pumupunta rin sa mga mangungula para humingi ng tulong sa kanyang mga problema sa pera. Isang araw, sinabi niya sa pamilya na magdaraos siya ng malaking salo-salo na tatagal ng 2 araw. Tinawagan niya ang kanyang 3 kapatid na babae na nakatira sa kanilang mga asawa at inimbitahan silang lahat. Sinabi niya sa mga asawa ng kanyang mga kapatid na maghintay na lang sa susunod na araw para sa salo-salo. Ito ay nakatakda noong February 27 para sa mga kapatid at February 28 naman para sa mga asawa ng kapatid. Dahil ito'y araw ng linggo, lahat ay libre. Nag-imbita rin si Hasnan ng 3 iba pang mga kamag-anak na kanyang pinautang at pumayag din silang dumalo. Sa araw ng February 27, 2016, ang pinakabatang kapatid ay nagpasya na hindi makakapunta sa araw na iyon, ngunit pupunta na lang sa susunod na araw. Di nagtagal, sinundo ni Hasnan ang kanyang kapatid na si Subiya at ang 5 buwang bata at dinala sila sa Kasarvada Valley. Nang dumating siya sa bahay, nagsimula ng magdilim at nag-prepare na siya ng pagkain. Nagdala siya ng faluda, isang Indian Mughal style na inumin. Ang lahat ng mga inimbita ay nakarating na, ngunit ang 3 kamag-anak na inimbita niya ay hindi dumating, kaya't merong kabuuang 60 na tao ang naroon. Ito'y ang mga magulang, 5 kapatid, asawa ng kapatid at mga pamangkin. Nang matapos kumain, pumunta ang lahat sa kanilang mga kwarto para matulog. Ang ina at ang pangalawang anak na si Batul na may kondisyon sa mentalidad ay natulog sa living room. Ito'y sa carpet sa ground floor. Ang iba pang mga tao ay umakyat sa second floor kasama ang kanilang mga anak.
kabilang na ang 5 buwang anak ni Sophia. Si Hasnan at ang kanyang asawa ay natulog din sa second floor. Ngunit sa madilim na gabi na iyon naganap ang trahedya. Bigla-bigla kumuha si Hasnan ng isang malaking matulis na bagay na karaniwang ginagamit para sa pagpaslang ng tupa. Bandang 2:30 hanggang 3 ng umaga bumangon si Hasnan at dinala ang matulis na bagay. Inilagay niya ang gamot na pampatulog sa paluda na inihanda niya. Dahil dito lahat na uminom nito o kumain ay mabilis na nakatulog. Si Hasnan na nasa second floor ay unang pumunta sa kwarto ng kanyang ama na natutulog. Sa kanyang walang malay na estado, pinaslang ni Hasnan ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-atake sa lalamunan nito. Pagkatapos pumunta siya sa isang silid kung saan natutulog ang kanyang 2 kapatid na babae at 6 na bata. Dito, isa-isa niyang pinaslang ang lahat. Pagkatapos ito, pumunta siya sa kanyang kwarto kung saan natutulog ang kanyang asawa at 2 anak na babae. Una niyang pinaslang ang 4 na buwan na anak na babae. At pagkatapos ang 6 na taong gulang niyang anak. Nang marinig ng kanyang asawa ang ingay, nagising siya at nakita ang malaking matulis na bagay sa kamay ni Hasnan. At dito kita niya ang kanyang mga anak na puno ng pulang likido. Agad siyang natakot at tumakbo sa hagdang bakal patungo sa ibaba. Ngunit si Hasnan ay sumunod sa kanya at pinaslang siya sa hagdan. Sa second floor, pinaslang ni Hasnan ang lahat ng natutulog, ang kanyang ama, asawa, 2 anak na babae, 2 kapatid na babae at 6 na pamangkin na may kabuuang 12 na tao. Ang naiwan na lamang ay ang kanyang ina, kapatid na may mental na kondisyon at ang pinakabatang kapatid na si Sophia. Pagkatapos paslangin ng kanyang asawa, bumalik si Hasnan sa living room kung saan natutulog ang ina at si Batul. Pinaslang niya si Batul at nang makita ng ina na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay, sumigaw siya at nagmamakaawa kay Hasnan. Sa takot, hindi na siya nakapagsalita at tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto. Pero huli na ang lahat. Nang makita ni Sophia ang eksena, natakot siya at nagmadali patungo sa kanyang ina. Si Hasnan ay nakatayo pa rin sa harap ng kanyang ina na puno ng pulang likido at may malaking matulis na bagay. Sinubukan ni Sophia na makatakas, ngunit si Hasnan ay agad na kumilos at sinubukang paslangin siya. Ngunit siya ay nakatakas nang pumunta ito sa kwarto. Ang pulang likido ay tumutulo sa sahig na parang tubig. Habang tumatakbo si Sophia, ang mga paa niya ay nadudumihan ng pulang likido. Dahil dito nadulas siya at tatamaan ng isang dingding. Hanggang dumating si Hasnan, hinawakan ang kanyang buhok at inatake siya sa kanyang liig. Kahit na sinusubukan niyang itulak si Hasnan gamit ang lahat ng kanyang lakas, nasaktan pa rin siya. Matindi pa rin ang naging atake sa kanya. Swerte na lang dahil si Sophia ay nakatamo ng sugat ng ilang sentimeter lamang. Hinahawakan niya ang kanyang liig para hindi lumabas ang kanyang pulang likido. May isang bintana sa silid na nakaharap sa kalsada at doon siya sumisigaw ng tulong. Ngunit wala na siyang lakas para sumigaw. Sa silid, mayroong isang metal na baso sa ibabaw ng mesa. Inaalog niya ang baso sa bintana at sinimulang hampasin ng bakal na rehas ng bintana. Ginagawa niya ito habang sumisigaw siya ng buong lakas kahit walang masyadong nakakarinig. Si Hasnan naman ay kinakalampag ang pinto ng silid at sinasabi na kung hindi niya bubuksan ang pinto, papaslangin niya ang kanyang anak na natutulog sa itaas. Habang si Sophia ay abala sa pagbasag ng bintana, unti-unting dumating ang mga tao. Ang mga kapitbahay at mga kamag-anak ay tumulong. Ang ilan ay nagbabasag ng bintana habang iba ay kumakatok sa pinto at tinatawag si Hasnan. Isa sa kanila ang tumawag sa pulis. Dahil sa sobrang pagkawala ng pulang likido ay unti-unting nawawala ng malay si Sophia. Nang masira ang bintana, si Sophia ay tuluyan ng nawalan ng malay. Agad siyang dinala sa ospital at ang mga pulis ay dumating agad sa insidente. Kinatawag nila si Hasnan sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito sumasagot, kaya sinira na ng mga pulis ang pinto kasama ang mga kapitbahay. Nakita nila ang mga labi sa bawat sulok ng bahay. At ang sahig ay puno ng pulang likido. Mayroon ding labi sa hagdan papunta sa itaas na palapag. Sa itaas, natagpuan nila ang 11 labi. Nakita ng pulis na lahat ng biktima ay may mga sugat sa lalamunan. Isang huling labi ang nakabitin mula sa fan. Malinaw na voluntaryong tinapos ni Hasnan ang kanyang sarili.
Kahit wala na siya ay hawak pa rin niya ang matulis na ginamit niya sa pagpaslang sa buo pamilya. Lahat ng katawan ay dinala sa ospital para sa pagsusuri. Si Sofia ay nasa ospital na rin, walang malay at maraming pulang likido ang nawala sa kanya. Maaring dahil dito kaya siya nawala ng malay. Nagkaroon siya ng halos 20 na tahi sa kanyang lalamunan. Di nagtagal, unti-unti siyang bumalik sa kanyang malay at nagbigay ng pahayag sa mga pulis. Ikinuwento niya ang lahat ng nakita niya. Sinabi niya na si Hasnan ang pumaslang sa kanyang ina, pati na rin sa kanyang kapatid na si Batul. Ang iba pang detalye ng mga pagpaslang ay nalaman sa investigasyon. Ngayon nagtatanong ang mga pulis kung bakit ginawa ito ni Hasnan sa 40 na tao na kanyang sariling pamilya at kabilang pa ang mga sanggol. Ano ang dahilan at motibo niya para sa ganitong kalaking insidente? Bilang tanging saksi sa pamilya, sinubukan ng pulis na alamin ang lahat kay Sofia. Natuklasan nila na 4 na taon na ang nakakaraan. Ang buong pamilya ay nakaranas ng food poisoning. Ibig sabihin ng food poisoning ay nangyari noong 2012. Sa investigasyon, sinuri ng pulis ang lahat ng tawag at mensahe ni Hasnan noong araw na iyon. Ngunit wala sila mahanap na makabuluhan. Nang tanungin ang mga kapitbahay, sinasabi nilang mabait si Hasnan at hindi masama ang ugali. Nagkaroon siya ng magandang reputasyon at wala siyang kaaway. Kaya't ang mga kamag-anak ay walang pag-aalinlangan na pinagkakatiwalaan siya ng maraming utang. Ang pamilya ni Hasnan ay mga mabubuting tao, may edukasyon at maayos ang pinansyal na kalagayan. Ngunit hindi malinaw kung bakit siya nangutang na marami. Sa huli natuklasan na si Hasnan ay nasangkot sa shortcut na paraan ng pagkuha ng pera sa stock market at trading na nagdulot sa kanya na mangutang sa kanyang mga kamag-anak at kumuha ng pera ng walang sapat na impormasyon. Nag-invest din siya sa iba't ibang bagay kaya't naubos ang lahat ng kanyang pera at nalubog siya sa utang nang hindi naging successful ang lahat. Si Hasnan ay pupunta rin sa mga mahuhula para makahanap ng solusyon sa kanyang utang. Lumabas sa investigasyon ng mga taong inimbitahan niya noong February 27 ay lahat ay nangutang sa kanya. Maaring naligaw siya ng landas sa pamamagitan ng mga ritual o salamangka kaya pinaslang niya ang lahat. Dahil si Sofia ay nakaligtas at nakapagsumbong sa mga kapitbahay, nagdesisyon si Hasnan na voluntaryong tapusin ang kanyang sarili. Kung hindi naunsyami ang kanyang mga plano, maaring hindi natin maririnig ang totoong kwento ni Hasnan. Ang utang ay maaring naging sanhi ng pagpaslang sa pamilya. Ikinuwento ni Sofia na may sinabi si Batul tungkol sa maling pag-uugali ni Hasnan sa kanya. Ayon sa ilang artikulo, si Hasnan ay umabuso sa kanyang kapatid na si Batul o nagkaroon ng pagtatangkang panghahalay. Nang araw ng handaan, nagkausap si Batul at Sofia tungkol dito. Si Sofia ay nagkaroon ng distansya kay Hasnan at ang kanyang galit ay lumaki dahil sa utang at sa pagtrato niya sa pamilya. Ngunit walang ibang tao o ebidensya na nahanap ang mga pulis na magpapatunay na may iba pang sangkot. Kaya't sa huli, si Hasnan ang tinuturing na pumaslang sa 40 na tao at pagkatapos voluntaryong tinapos ang kanyang sarili. Ang kaso ay sinampa ngunit dahil si Hasnan ay wala na, hindi na ito umusad. Sa isang hindi inaasahang bagay, ang isang cameraman mula sa news agency na nag-cover ng insidente ay nasawi dahil sa atake sa puso nang nakita niya ang kalagayan ng bahay. Di kalaunan inilibing ang 15 katawan na nagdulot ng matinding lungkot sa komunidad. Ang araw na iyon ay marahil ang pinakamasakit na karanasan para sa mga tao sa lugar. Mayroong 2 kasal na nakaschedule sa mga araw na iyon, ngunit dahil sa insidente, nagdesisyon ng pamilya ng isang bride na ipagpaliban ang kasal. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pagkabigla at pagkasira sa mga plano na dapat sana'y masayang okasyon. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!